Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw sa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios. Giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Atong ablihan ang atong word of truth sa Philippians 2:13. So, ang atong topic karon ang exegesis of Philippians 2:13. 2:13 Visayan version, Mathiti Ministry. Philippians 2:13 sa pinulungang Griego nagaingon, Theos gar estin ho energon in humin kai ta tiliin kai ta energin huper tes Eudikias. Sa King James Version sa pinulungan nga English nagaingon, For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Kini nga passage gisugdan sa conjunction gar. So, gigamit kini as explanatory use sa conjunction. So, unsa may pasabot ani as explanatory use? Kini nag-indicates o paila sa role, no? The role of God the Holy Spirit. Unsa man nga role? So, ang balang espiritu in the function of the spiritual growth sa magtotoo adu na gayoy dakong role, no, or siya gayoy mismo ang balang espiritu. Kung wala ang balang espiritu, ang magtotoo dili gayon motubo espirituhanon. Unya ang balang espiritu di pud makalihok kung ang magtotoo dili mo kat-on og doktrina, no? Ang doktrina nga atong madunggan, atong masabtan academically, dili kana mahimong spiritual phenomena kung wala ang balang espiritu, kanang gitawag na tuog ministry of the Holy Spirit. So usbo na ko ang explanatory use sa conjunction gar nagpaila sa role sa balang espiritu sa pagtubo espirituhanon sa usa ka magtotoo. Nya ang word nga esten mo ni siya ay present active indicative third person singular gikan sa verb nga aimi. Aimi is verb to be. So ang present tense is static present. So unsa ning static present? Kining static present nagrepresentar sa usa ka aksyon, sa usa ka lihok or kondisyon o kahimtang nga existing perpetually.
ang concrete example ani makita nato sa John 8:58 unsa may giingon diha. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was born. So ang word nga aimi, no? Sunod ani, ang word nga aimi, meaning I am, or literally, I myself continually exist, no? Or I myself uh, continue existing, no? Uh, Mao ni siya kining static present nga kanang sa kanang way mura ba og way sinugdanan, way katapusan. Naa siya pero nagpadayon lang iyang pagkaanaa. Ano siya? Static present. And then ang active voice ang active voice ang God the Holy Spirit produces the action. Meaning to say maoy mi buhat sa action. Unsa buhat sa action sa aron mutubo ang magtotoo spiritually. Unya, ang indicative mode is declarative. So, unsa man ning declarative? Unsa man ning mode, no? Sa Greek na abisan sa English no kining mode nagapakita sa matang sa action o sa lihok, no? So kanay declarative, no? Declarative mode or sa laing term kining gitawag nato mode of certainty, kini sila usa ka pagsaysay sa hitabo nga nagamit sa kamatuoran, no? Gikan sa panahom sa tigsaysay o nagsaysay. So declarative ang nag-istorya ani, ang author o ang writer sa Word of God 100% yun siya nga ang kining iya giasoy, kini ang gisuwat, kini ang gisaysay matuod gayud, no? Kini nga mode, kining declarative mode saya no nagaasoy sa usa ka butang o hitabo nga matuod gayud nga nahitabo o mahitabo. Mo ni but pasabot ani. So kining word nga theos or kung ato kaning i-translate Diyos, no? O sa English God. Ani nga passage kuan siya predicate nominative, no? Nya anarthros, unsa man ni anarthros? Ani nga passage walay article, unsa man article? For example kadang da. Wala siya aksagaran ani og nominative ha, no? Ha theos. Pero wala siya kuan na siya anarthros, walay article. Unya unsa may but pasambot ni kung ang word nga God anarthros ani nga passage kini sa iyang pagka-anarthros walay article nagahulagway sa third person of the Trinity. Kinsa man ang third person of the Trinity? Ang God the Holy Spirit. So, no, referring to God the Holy Spirit. Unya, ang pagkawalay definite article nagapahibalo sa kamatuoran nga ang God the Holy Spirit nagbaton sa pareho gayud nga esensya or attributes sa God the Father o God the Son. So mao bitaw nang ang Trinity mingon sila tuloy Dios dili usara pero in three persons. Na po mingog uban nga person din ang Ginoo nga di man nataw. So mao na wa kasabot sa word nga person, mao na kinahanglan gyud dictionary kay kanang word nga person meaning to say personality dili gyud na even the corporation kanang corporation considered sa balaod nga person because nasa personality ba kaning unya kining mo ang Trinity one God in three persons. Unsa bay pasabot ang three persons nganong usar man tungod kay ang God the Father amahan ug ang God the Father, God the Son ug God the Holy Spirit pareho ra sila og kinaiya, pareho ra sila og esensya, pareho ra sila attributes 100%, di ba? For example, ang kaluha parehag naong, parehag tanan, parehag itas-on, pero lahi-lahi na sila kinaiya. So dili na sila ba consider og usa. Pero ang gada ang Trinity pareha og kinaiya. Pareho tanan. So mo na considered as one. Mao na si Hesus Kristo nga ingon siya
ako ug ang amahan usara separate distinct personality pero usara ang ilahang essence or attributes. Unya kining energon. Kining energon gikan kini siya no. Muna siya ay the articular energon the articular present active participle no nominative masculine singular gikan sa word nga energeo. So energeo nagakahulugan sa may meaning ani at work or to work inside. So nagpasabot sa indwelling ministry of the indwelling of the Holy Spirit no. To work at work or to work inside or to be effective sa iyahang intransitive meaning. Ang intransitive meaning niya is to be effective. So unsa may pasabot ani kaning to be effective kay ngano sa atong espirituhanong panginabuhi kung walay ministry of the God the Holy Spirit dili gina siya effective nga moingon sila ang nag-work work inside kay ang tanan natong lihok under the ministry of the Holy Spirit iya kana dili kana mahimong epektibo, dili kana madawat sa Dios Amahan kung ikaw dili under the control of the Holy Spirit. So mo bitang wa gyud tay tampo gabay bisan gikan sa kaluwasan hangtod mamatay ta ang atong espiritu nung kinabuhi ang nagdarag yun o gahom niya na ang balaang espiritu. Kaya kung kita'y magdaan na, ang resulta, power of the flesh, no? Under the sin nature. So, di siya madawat. Unya, ang present tense is retroactive progressive. So, unsa man ibut pasabot ang retroactive progressive. So, kini siya, nagapahibalo o unsay nahitabo sa miagi. No? Murabag, istoryaan ta, ang unsay niagi na so gisultian ta unsay nahitabo sa nangagi or miagi unya unsa man sa ani nga passage naghisgot kini sa miagi sa kinabuhi sa usa ka magtotoo unsa man ning miagi o nangagi sa higayon o sa panahon sa atong kaluwasan no nya gikan niya na unsay nahitabo ato ug nagpadayon sa pagkakaron no mao bitaw na question nga after salvation what pagkahuman ta maluwas unsa man sumo na siya so magsugod ang atong espirituhanong panginabuhi gikan sa atong pagkaluwas hangtod sa pagkakaron ug hangtod nga kita mamatay kini usab gitawag og kining present abjuration or jurative no so mao ni ang role sa balaang espiritu nya ang the active voice mo siya ang active voice the indwelling of God the Holy Spirit produces the action of the verb unsa man ning action of the verb spiritual growth no mo siya and then ang participle is circumstantial unsa man ni siya kaning circumstantial participle kini nagapaila sa hinungdan hitabo sa involvement sa ministry of God the Holy Spirit sa kinabuhi sa tanang mga magtotoo sa spiritual growth sa tanang mga magtotoo spiritual growth through learning Bible doctrine on a daily basis under the ministry of God the Holy Spirit so sunod nga phrase kining gitawag na to in humin so in humin usa kini ka prepositional phrase nga indicates the involvement of the Trinity. So, in plus the locative plural sa humin, nagapasabot mo na siya sa tanang mga magtotoo sa tibuok kasaysayan sa katawhan, no? Tawhanong kasaysayan. Nya ang conjunction kai, no? Duha ka kai nagsunod, no? Kai followed by another kai. Ang i-translate nato sa English both and no
So kini siya mao ni siya carry over, no? Gikan pa sa classical Greek. No? Classical Greek pa. Kay kining classical Greek medyo mas lisod ni siya. Mas lisod ni siya kumpara sa Koine Greek. Kay sa Bible dili lang kay Koine Greek tanan na po siya classical na classical na Doric na ano na mga borrowed words kag incorporate diha aron ma-express good kaayo ang intention sa author or intention sa God the Holy Spirit, no? Maoy nag-inspire sa writer sa scriptures. Fill-in. Fill-in, it is the present active infinitive of thelo, no? Hence, kini thelo nagakahulugan og to purpose and it has a connotation of motivation. So ang purpose gyud sa Ginoo gyud, ang will sa Ginoo para nato. Ang tanan magtuo gyud unta makaabot gyud sa espirituhanong pagkahamtong, no? So aron makaabot inubanan kana siya sa idea or sa concept of motivation. Kinahanglan ang usa ka magtotoo motivated kaayo gyud, no? Sa pagtuon sa doktrina sa Biblia, no? Unya ang infinitive, no? Na it connotes both wish or of desire and a wish of purpose or result. So ang desire o wish gyud sa Ginoo nato nga mao na maabot ang espirituhanong paghamtong. Unya ang pag-abutan ana sumonay purpose ang result sa ato ang pag-abot sa espirituhanong pagkahamtong is mo na glorification of God. Kay kita kung di kita makaabot sa espirituhanong pagkahamtong di kita maka-glorify sa Ginoo. Kay ang bugtong maka-glorify sa Ginoo ang usa ka magtotoo lamang nga nakaabot sa espirituhanong pagkahamtong through pagtuon sa doktrina sa Biblia adlaw-adlaw, no? Unya ang infinitive mainly gigamit sa pagpadayag og buhat o lihok, no? Or panghitabo. And in general state of affairs nga dependent sa laing verb form. So, for example, ang will of God gusto siya nga makaabot og espirituhanong pagkahamtong. Pero kana nagadepende lang kana sa atong kabubuton. Mo decide ta, ma-motivated ta nga mukat-on ba tag Biblia adlaw-adlaw or lain ang ato ang priority sa atong kinabuhi. So no, mao na siya ang pagka-espirituhanong pagkahamtong, ang lihok sa balang espiritu dili na mamugos. Nagadepende kana sa ato ang kabubuton, no? Mura gud sa salvation. Ang salvation gihatag mao na invitation sa God the Father aron makaduol ta niya. Unsa? Ang invitation is believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa panahon nga mudawat ta sa invitation, mao nay expression sa ato ang positive volition, no? Na kay kitang tanan wa gyud tay katakos nga moduol sa Dios. Kay kita patay espirituhanon di man maka-communicate ang patay ngadto sa buhing Dios. So nakakita og paagi ang Ginoo aron di ma-compromise ang iyahang esensya sa angelic battle aron di siya ingnon ni Satanas nga sa appeal trial ni Satanas bias mo kay Ginoo kay kuan man ni imo mang hand over naman imo ang kaluwasan nga way thrilling. So mao ni siya nga kung kita luwason ta diretso sa Ginoo nga dili pinaagi ni Ginoong Kristo makaingon man si Satanas nga kaning mga tawo ngano man imo man luwaso parehar man mi nga binuhat nimo nganong di man ka makakuana mo apil pud mi kinahanglan di pwede nang
naay maluwas na di. So maka-ergo si Satanas. Whereas kung kita naatay kabubuton, gipresenta na sa Ginoo ang kaluwasan, pero imong i-reject mo yung kagdi ko mutuo ni Ginoong Kristo. Amo na siya ang purpose sa Ginoo nga ang will sa Ginoo nga maluwas unta ang tanang tawo sa kalibutan, nagadepende kana sa kabubuton sa usa ka tawo kung kana nga invitation, believe in the Lord Jesus Christ, iya ba nang dawaton o dili. Kung di niya dawaton mo na nga ang impierno unta nga giandam sa mga demonyo, ikaw imong gi-reject si Ginoong Kristo nga mao nay gitawag sa Biblia og unpardonable sin or sin against the Holy Spirit. So walay laing mahimo ang Ginoo kung pagbutang ra gyud anang tawhana nga mi-reject ni Ginoong Kristo ngadto sa impierno. Kay ngano? Di man ta maka abot sa amahan kung dili pinaagi ni Ginoong Kristo. Muagi mi ni Ginoong Kristo. Mugamit kita sa atong kabubuton, no? Mo ni siya. Nya ang present tense ani is pictorial present. So unsa man ning pictorial present? So mo ni siya, ang iyang distinctive force mao ang pagpresentar sulod sa hunahuna, no? Sa tao ug usa ka picture of the events, no? Hulagway sa panghitabo. Ano? Sama as in the process of occurrence, no? Sama sa panghitabo, sa proseso sa panghitabo, no? Proseso sa pagkahitabo. Mo ning pictorial present nga tataw yu kayo sa imuhang panghuna-huna ba nga mao gini ana. Mo ni gitawag og pictorial present, mo ra ba og di ba na tayo nag-iingon na to og photographic memory nga tataw yu kayo klaro. So mao ni kanang kanang idea sa pictorial present, no? Imong naagi tanan sa mura bag imong mura ba og sa imong una-una tin-aw kayo ba? Tin-aw kayo nga mao ni nahitabo, mao ni nga detalyado kayo, no? Unya ang active voice, ang believer, ang mature believer, no? Dili lang kay ang believer lang. Mature believer produces the action of the verb. Unsa may ma-produce ang action? Ang glorification of the Lord Jesus Christ. Glorification na ang mature believer ay makaproduce ani. Pinaagi sa daily intake of the word of God. Unya ang infinitive of intended result. Kung ang usa ka resulta, unsa may intended result? Mao ni siya ang usa ka resulta may paila o may pahibalo o may pakita sa pagtuman o katumanan sa tinuyong tinguha o katuyuan. Ang pihong katuyuan mao ang pag-abot sa espirituhanong pagkahamtong. Mao nga kini nagasagol sa katuyuan o resulta, no? Katuyuan is to reach the spiritual maturity. Ang resulta, glorification of the Lord Jesus Christ. Kini nagakinahanglan og malig-ong motivation, strong motivation, tremendous amount of motivation on the part of the magtotoo believer. Gikan sa presensya sa pagpuyo, no? Motivation kay kung ikaw sa magtotoo, you are indwelt, no? Indwelt by God the Holy Spirit, no? So kita, di ba, sa dihang kitang tanan mahimong magtotoo, sugod kita sa bata. Murag butag bagong inanak, bata ta, waya mo tay gamayng idea o sa di wa tay words na hibawan, di ta ka mamusulti, wa tay vocabulary, nahisama usab ang atong sitwasyon sa atong espirituhan nung kahimtang. Nya ang atong teacher is God the Holy Spirit. Pero di man na magic, di man ang espirituhan ng Panginoon, di man magic. Nanginahanglan man na sa ato ang motivation, sa ato ang volition nga mo decide ta nga maminaw, magkat-on ug magpatuhop sa doktrina sa Biblia. Kaya ang doktrina sa Biblia mao ra man gyud bugtong kabatuoran ning kalibutan na. Unya anha ra po diha
nga ang balaang espiritu maka kanang atong masud sa atong unahuna, kung wala ang balaang espiritu, ang atong bisa pag memorize nimo ng Biblia pero wala kagiyahi sa balaang espiritu, mo na gitawag natong academic knowledge. Tanan kawang lamang kay ano, dili man na mo convert into spiritual phenomena. Kaya ano, genius ka ng mga unbeliever. Pwede na memorize nila ng Biblia, pero dili nila masabtan ang prinsipyo kamatuoran na nagpaluyo ni ana nga pulong. Mao bitaw ng mga bright kayo para nila ang Biblia is binuang. Matod pa sa mga kalabi ng mga tao nga dato kayo, ang Christianity kuno is for the weak person. Para ra kuno sa mga weak, para ra kuno sa mga helpless nga tao. Pero para nato ang mga tao nga mingon ni ana, mao kanay mga tao nga mga buang-buang. Kay sa panahon pag-abot sa mga tubang tadi Ginoong Kristo, mao kanang mga tawhana nga ingnon ni Ginoong Kristo og pahawa kamo diri kay wa ko kailan ninyo. So mo nang nanginahanglan kita sa atong positive volition nga mudawat ni Ginoong Kristo kay kitang tanan di mo kita makadiretso sa Dios Amahan. Mo nang believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Gamito nato ang atong kabubuton. So mo na siya nga indwelling of the Holy Spirit nga aron kita mga bata nga magtotoo makalabang ngadto sa espirituhanong pagkahamtong through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Mao ni siya purpose ani. Unya kaning word nga energin nga present active infinitive of energio nga ang translation ani is and to do. So saboy this means both purpose, motivation and execution. No? So kinahanglan ang purpose is to reach spiritual maturity, kinahanglan motivation ta, motivated ta, no? Motivated to know God, no? Through the daily intake of the word of God, no? And execution. So execution kung mao ni siya, kaning execution mao ni siya kaning gitawag nato og buhat-buhat, no? Pero naguna ang knowledge. Dili ang buhat maguna sa knowledge. Kinahanglan maguna ang knowledge. Knowledge unsa? Knowledge of the word of God. Kay kung maguna ang buhat, wa tay knowledge, ang resulta zero production. Kay kung ingon tag buhat lang, alay ra tag binuhatan sa mga milyonaryo kay grabe kay mga milyonaryo pila ka milyon gipakaon na kita na batay kita wala tay gipakaon bisag usa siguro, no? So usa bay pasabot ako aning kinahanglan knowledge una. So knowledge kinahanglan kay bawta sa sistema sa Ginoo, kay protocol sa Ginoo, kay ang aron ang atong binuhatan ma-converted into divine good. Kay kung wa tay knowledge nya magsige tag buhat-buhat, buhat-buhat para sa Dios, buhat-buhat para sa Dios. Pero wa tay knowledge sa system of God, ang maayo man na, pero ang resulta is wood hay unstable, dagami nga inig sunog di masunog kay ano, human good man. Wala man ang paggiya sa balang espiritu. Kay ano, wa matakabaw sa sistema, no? For example, ang sistema kanang gitawag nato og pagsugid sa mga kalapasan sa 1 John 1:9. Kay usara gyud ang pamaagi aron kita mahinluan sa atong mga kalapasan, aron kita makabaton og fellowship uban sa Dios. Pinaagi ra gyud sa 1 Juan 1:9. Kay ang Ginoo faithful, ang Ginoo just nga mo hinlo sa ato ang mga kalapasan. Kay sa panahon mo kita makasala, automatic yun. Ang mo take over sa atong kinabuhi ang sin nature, ang sistema sa kalibutan, sistema ni Satanas. Munang di man ta makahimo sa atong kaugalingon. Sumuna nga mo claim ta sa gisaad sa Biblia 1 Juan 1:9. Sa panahon nga mo claim ta na musugid tas tong mga kalapasan diha dayon kita mahinloan, hinlo na ta, mo take over na pod og ang ministry of the Holy Spirit. So anang panahon na ikaw giniyahan sa balang espiritu. Tanang himuon nimo ana divine good. Pero sa panahon nga makasala na po ka, anong time tanang maayong binuhatan nimo considered as human good. Mo na sabot ya.
Unya kining energen, the same principle na siya applies in puieo. Unsa man ni puieo? Mao ni siya nga executing the will of God. Kini nga phrase nga of his good pleasure is the prepositional phrase hoper plus the ablative of eudokia. So ang word nga eudokia is the key, no? Mo ang key niini nga passage ano? Because in the ablative plus hoper, it means above and beyond his good pleasure. So eudokia ita sila to in his good pleasure. Eudokia, by the way, is strictly kining word nga eudokia strictly akoy ni Greek, wala ni sa classical. It originated out of necessity to find a New Testament equivalent to the Hebrew word ratson. Unsa man word, unsa meaning aning Hebrew word nga ratson? It means delight, acceptance, approbation, favor, grace, well, pleasure. So, kining eudokia na himo ni nga word aron kay wala mali sa classical Greek. So sa Koine Greek ra ni available, no? Na imbento ni nga word sa pagpaningkamot nga makakita sila og the same meaning from the Hebrew word ratson, no? So kining eudokia mo ni equivalent sa Hebrew word sa kaning eudokia Greek ni. Kining eudokia mo ni say equivalent sa Hebrew word nga ratson, no? So balik ko na ko kining nga word kining eudokia wala ni sa classical Greek, no? But it became into use as a result of trying to bring certain concepts from the Old Testament into the New Testament. Ani nga passage, it connotes both the will and the pleasure of God. So, both bitahon usara ni, they are one in God because God is always happy. Therefore, will and pleasure are always the same. The will of God is the pleasure of God. The pleasure of God is the will of God. Kini siya takes us back to the absolute attributes of God, no? Hoper plus the ablative is a very important concept. Unsa nga concept? Above and beyond. So above and beyond is the most important principle here. Sa atong corrected translation mo ni siya. For it is God. So kinsa man ni ang third person of the Trinity, God the Holy Spirit, who has worked in you. So worked in you, balik ko na to, kung wala ang balaang espiritu, ang tanan natong mga buhat dili gyud na madawat sa balaang espiritu. Bisan pagali ang ato ang volition, positive volition sa atong pagtuo, dili na mahimong epektibo kung wala ang efficacious ministry of God the Holy Spirit. Kaya ang atong pagtuo, patay ka na nga pagtuo. Kay patay man ta espirituhanon. Pero sa dihang kita magpakita ta og positive signal, ang balaang espiritu iya kanang agako ng atong pagtuo aron mahimong epektibo nga mo convert into salvation. Mao na siya nga wa gyud kay tampo bisag gamay manghambog ta nay uban nga mingon naa kay tampo kay maggamit ba ka sa imong bulisyon, wa na to ta kasabot. Kinahanglan masabtan gyud nato, kinahanglan ibalik gyud nato sa original language kay aron masabtan gyud nato unsa gyoy kay og sa English di mo nato makita og unsa gyud tinuod nga concept or meaning ani nga words, pero og mobalik ka sa original Greek language makita gyud nimo nga kining word nga work nagdepende ni siya og infinitive, nagdepende ni siya laing word. Unsa man ning laing word? Kaning atong volition, no? Volition nga, for example, sa kani nga passage nagsgot man ni sa magtotoo. So, work in you, no? Kinahanglan ta mo desisyon ta, kinahanglan ta mo gamit gyud ta og tremendous amount of volition nga mukat-on og doktrina adlaw-adlaw. Kay ang pagkaton og doktrina adlaw-adlaw
sa usa ka milyon ka magtotoo, may lang nay po kabuok nga nay motivation nga adlaw-adlaw gyud duay sipyat. Mo siya na, for it is God the Holy Spirit who has worked in you. Although kita ang part sa magtotoo, ang atong buhaton is maminaw, magkat-on sa pulong, pero kana kung wala ang ministeryo sa walang espiritu nga mo work sa atong pagtuo o sa ato ang pagkat-on og doktrina nga mahimong madawat sa Dios, wala tanana. Mo ni sabot who has worked in you both to will, no? To will, so motivation, and to do, so execution, so above and beyond His will. So unsa man day will sa Dios? Ang will sa Dios nga maluwas gyud unta tanan ang katawhan. Pero kay ba mo gyud nga tanang daghan magyud ang di maluwas, no? Unsa man sabot above and beyond. So kita mga magtotoo, di ba? Ang will sa Dios nato natuman sa dihang kita mutuo ni Ginoong Kristo. Naluwas ta. Above and beyond, meaning to say, ang usa ka magtotoo mahimong above and beyond sa will sa Ginoo kung ang usa ka magtotoo moabot sa espirituhanong pagkahamtong. Kay ngano? And good pleasure. Good pleasure unsa man ni? Mo ni happiness sa Ginoo. Mo ni kung ikaw ang usa ka magtotoo mahimong hamtong magtotoo, kining good pleasure mao ni siya gitawag nato og glorification, no? Glorification of God. So, in short, kita maka-glorify lang kita sa Dios kung kita makaabot above and beyond, makaabot sa espirituhanong pagkahamtong nga mo resulta og good pleasure, meaning to say glorification of God. Anong mag-glorify man Ginoo? Tungod kay iyang mahatag ang indescribable things nga iyang giandam sa langit nato karon, no? Nga kanang gitawag og escrow blessings nga nagdepende lang kana sa ato ang kabubuton nga unsa man mo decide ba ka nga mo kabot sa espirituhan ng pagkamtong o mo decide ka nga di lang ang kaluwasan okay ko, di na ko mo maningkamot nga moabot ko og espirituhan ng pagkamtong. So mo ni siya ang buot pasabot ani nga passage. Pero ang daghan kay mga tao nga wa jud kasabot ani, no? So di nato ni makit-an sa word nga English, pero ato kini makit-an kung mobalik ta sa pinulungang Griego. O ano lang tataman, daghang salamat ug sa sunod na pong natong panagkita, Mahtiti Ministry. Bye-bye.